kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Isa sa mga kasabihan mula kay Team Notke na talaga namang relate sa lahat ng mga atleta na hindi huminto para abutin ang kanilang mga pangarap kahit pa marami ang nagsasabi na wala silang talento sa sport na gusto nila, pero dahil sa kanilang hard work ay napatunayan nila sa mga hindi naniniwala at kahit mismo sa sarili nila na walang imposible kapag nagpursige. At sa araw na ito ay ating pong babalikan ng ilan sa mga naging panauhin natin sa Sports Minded na nagbigay sa atin ng gabay, pamamaraan, katatawanan, mahalagang kaganapan sa kanilang buhay na pwede nating gawing inspirasyon sa tatahakin nating sport and even profession. Welcome mga kabahagi and mga kawan sa ating season ender episode ng Sports Minded. My name is Kathy G. That's right, tapos na po ang ating first season. Wow, di ba? Maraming salamat mga kabahagit kawan sa inyong ibinigay na suporta. Kaya congratulations sa ating lahat. Yee, di ba? We would not have done this without you, kabahagit kawan. Kaya sobra-sobra kami nagpapasalamat sa inyo. Pero, hindi ibig sabihin na dito na nagtatapos ang ating programa. Magpapatuloy po ang Sports Minded Season 2, syempre, 'di ba? Mas pinaganda at mas pinalakas. O, 'di ba? Bongga. Gaya lang po na sinabi ko kanina, mga kabahagit kawan, we will just reminisce the best and important parts of each episode in Season 1. 'Di ba? Bago tayo tumalon sa Season 2. Sino nga ba ang naging paborito nyong guest, 'di ba? Kanino kayo nakarelate or kanino kayo na-inspire, natawa, naluha, or natuwa, 'di ba? Yan ang ating pakinggan at panoorin ngayon dahil napapakinggan po tayo sa lahat ng Radyo Pilipino at 1FM stations Luzon, Visayas at Mindanao at napapanood din po tayo sa ating Facebook at YouTube sa Radyo Pilipino at 1FM. Kaya kabahagit kawan, ready na ba kayo? Kaya simulan na natin. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Nabantayan ko isang pinakamagaling, kagaya ni Kobe Bryant, na talagang pinapangarap ng lahat. Kaya talagang sa totoo lang nung time na yun, talagang binigay ko yung best ko na subukang supalpalin talaga to, sisikat ako. Sinabi ko talaga yun. Nasupalpal mo ba? Nasupalpal mo ba siya? Ang layo ko!
Sa Yunache, hindi martial arts yan. Ha? Iba pala yun. Hindi martial arts yan. Baka isipin, mag-aaral ako ng Sa Yunache. Complete the sentence. Okay na ako basta kasama si God. Describe Mars in one word. Pogi. Si God. Every time meron akong pagkakataon or opportunity, yun ang sinasabi ko parati sa mga kabataan. Yes, sir. Start small and then you learn every day. You don't stop. Just because you're winning doesn't mean na doon na natitigil yung learning. You have to learn every day. Na what you learn in chess, you apply it in life. Kung naghahanap tayo parati ng good move sa chess, dapat ganun din sa buhay. Sa bawat training, manalo matalo, alam naman natin na kung hindi mo pa na-achieve yung gusto mo, darating din yan. Kasi wala namang nakakarating dun sa paroro na ng sinusukuan. Yan, nasa pag-iisip lang talaga ng tao yung kung paano mo i-handle yung sarili mo na labanan yung mga kalungkutan sa buhay. Kagaya ng mga bundok na bago mo maabot ang tuktok ay kailangan mo munang mapagod at mahirapan. Ganyan rin ang bawat pangarap. Laging may mga pagsubok, mga challenges na dapat nating pagdaanan bago natin maabot ang inaasam. At isa yan sa mga ikukwento sa atin ng ating mga guest athletes na sina Ernie Gawilan, Elma Muros, Monsur Del Rosario, Ivan Cruz, and Aris Di Maunahan. Yeah, we started early. Tapos we got married June and then December lalabas yung first baby namin. Unfortunately, after 4 days of delivery, namatay yung anak namin. So, yun yung isang parang tragedy agad sa early married life namin na parang, ano to, kaka-start lang namin. Meron agad nun. So, it was December 11. May mga games kami nun sa PBL. And bangko ako nun. Bangko ako. Never ako nakakalaro that point. And then all of a sudden, yung coach ko and yung team owner ko, si Boss Giseldo, sabi niya sa akin, pare, susubukan kita. Papalaruin kita. Kasi never ka pa naglaro eh. Parang 14 games na yata akong bangko nun eh. Okay. And that was play of time na. So sabi niya sa akin, wag mo ako ipapahiya ha? Kasi papagamit kita sa coach, ipapalaruin kita. And then that day nga, parang days pa lang na namamatay yung anak ko. Si Asi Taulava was telling me, why are you here? Why are you playing this game? Nakakamatay lang yung anak mo. Sabi ko sa kanya, it is what it is. Done na eh. Diba? Nangyari na eh. So I have to move forward. And moving forward, yun ang kailangan gawin to play the game. So I had to be strong-willed para ma-pursue ko yung career ko. And I have to be strong also for my wife kasi sobrang devastated siya eh. Dahil syempre, firstborn baby. Tapos namatay agad. At tapos ako, kahit nagmo-mourn ako, you have to, hindi ko pwedeng pakita kahit ano. The show must go on, parang gano'n, the game must go on. I mourn by myself lang. Ang hirap. Mahirap pero kailangan. Unang-una po, hindi po talaga namin alam yung gymnastics na sports. Yun nga po, nagtatatumbling lang po kami sa streets. Okay. And then, marami po kami nung una, marami po mga kaibigan po namin, ibang kamag-anak. Nag-try din po tumbling. Sa Paraiso lang po kami tumbling noon dati. And then, yung lolo ko po yung nag-aalaga sa amin. Siya po yung masipag po talaga, yung talagang suportado sa amin kahit saan kami mag-tumbling, ganyan. Talagang okay lang then, sa kanya. Parang may naka-encounter siya, may nakakilala siya sa Rizal Memorial Sports Complex po. And then, pinag-try niya po kami doon na isali daw po sa ganun nga, may mga sports nga na tumbling. And then, so wala pa ka-idea talaga at all? Yes po. Parang ano yung may tumbling, yes, may sports pala for tumbling. Jablo lang po yung alam namin nun eh. That time, pinayagan naman kami makapag-training po. And then, dun po nagsimula. Laro-laro lang po talaga nung una. And then, maraming coaches na nakakita ng opportunity daw na
kaya namin mas maging magaling na bata, ganun. Ayun nga po, pinursige lang din po kami ng mga magulang namin na magtuloy-tuloy. That moment po kasi exciting siya eh. Bago lang po kasi sa ano namin, hindi po tulad nung ginagawa namin sa labas na tumbling na. Ayun, may program po kasi. Ilang taong ka nung nagtatatumbling ka sa Paraiso? 7. Magsi-7 years old po. 7 years old Yes, pa lang. turning So 7. mahilig ka ng... Buti hindi kasi usually pag ganyan nagtatatumbling, hoy, baka mamaya mapilayan ka. Madami po mga ganun po. Mabalian ka ng buto. Po, totoo po yan. So medyo may kontra doon. Oo, sa mga okay. ganun po. And then? Doon na po nag-start hanggang sinali po kami sa mga mababang competition dito, like Manila Meet, yung mga ganun lang po una. Then ayun nga po, palarong pambansa. Then tuloy-tuloy po kasi yung pagkapanalo namin hanggang may ranking po kasi dyan sa Rizal Memorial sa pinagtitrainingan po namin. Pag naging national team ka po, pag naging members ka po na para ka na rin po, para sa akin, para na rin nagtatrabaho, ganun. Kasi talagang regular. Yes po, may sahod siya. Sunday lang po yung off. Ano yung pakiramdam na nakamit mo sa wakas na nag-uwi ka ng gold dito sa Pilipinas? Ano yung feeling? Kasi iba yung, di ba parang wow, Pilipinas, nauwi ko gold. Yes. How does it feel? Ayun nga po, nag-flashback po sa akin lahat. Yung totoong naramdaman ko po nung nakuha ko po yung gold medal. Naisip ko po lahat yung mga pinaghirapan ko bago ko siya maabot. Kaya naging emotional po ako nung nasa competition po ako. Hindi ko po talaga in-expect yung gold medal nung time na yun. Kusa po siyang lumuluwa yung mata ko talaga ng mga time na yun. Tsaka yung pamilya ko talaga yung naisip ko po, yung nasa isip ko. Yes, parang ganun. Binigay niya na sa akin. Malaking tulong yun nga po. The reason why I got involved in martial arts was 2 reasons. One was I was a little kid in grade school studying in Bacolod City, and I was always being bullied in school. Okay. So, lagi akong pumapalag sa mga bully pero wala akong panalo, lagi akong gulpi. Malalaki kasi sila. So, it came a point na nawala na yung confidence ko sa buhay ko. 9-10 years old ako, nakikipagsuntukan na ako. Okay. At wala akong panalo sa lahat ng suntukan na inabot ko Kasi sa malalaki grade sila. school. Kasi hanggang leeg lang ako eh. So sila malalaki. At nawala yung confidence ko sa sarili ko. At naisip ko na paano ko ibalik. Tapos napanood ko si Bruce Lee sa The Big Boss, 1971. Ayun na. Parang nung nakita ko siya, na-obsess ako sa kanya at sabi ko gusto kong pag-aralan yung alam niya. Kasi po, ma'am, kinukwento po kasi ng lolo ko, nung buhay pa po yung lolo ko na yun nga po, binabalak ng nanay ko nung buntis siya na ilaglag ako dahil yun nga po, na siya sa ibang lalaki, ma'am. Kasi ako po kasi, ma'am, lumaki po ako kasi na wala talaga yung gulang ko. 5 months old pa lang po ako. Hindi ko na talaga sila nakita, pati yung tatay ko po. Oo. So, nung 2017, bago po Asian Para Games, matagal na daw po akong hinahanap ng tatay ko since nung lumaya siya doon sa lugar namin, ma'am. So, bali nung nakita nila ako sa TV yata, ma'am. Tapos yun, sabi ba't agad daw yung middle name. Tapos yun nga, kinontak po ako nung pinsan ko, yung pinsan ko na nandito sa Manila, na yun nga po, hinahanap daw ako ng tatay ko. Tapos nung gusto akong kausapin ng tatay ko nung time na yun, ayaw ko munang makipag-usap kasi parang hindi pa ako handa na yun nga, kakausapin siya kasi lumaki naman ako na walang magulang. So yun po, binalak po namin ng pinsan ko na pagkatapos po ng Asian Para Games, i-surprise namin yung tatay ko dun sa lugar namin, ay lugar nila. So yun po, nung nalaman ko po na hindi na pala kami magkikita, siyempre nalungkot po ako kasi gusto ko sanang malaman sa kanya kung ba't siya umalis dun ba't niya ako iniwan dun sa nanay ko dati. Yun nga po, gusto kong magpaliwanag siya sa akin para yun nga po, kahit na hindi man kami magkasama na,
malalaman ko yung katotohanan kung ano yung mga nangyari. Pero di ko rin parang ang hirap, magulo. Naguguluhan din ako kasi di ko rin sila nakasama hindi ko sila nakita eh. Kaya parang normal na lang nung nalaman mo. Hindi kaya during the time na gusto ka nilang kontakin is yun na pala yung gusto magpaalam sa'yo ng dad mo at i-explain sa'yo everything kung ano yung nangyari. Yun nga, hindi naman nabigyan ng chance, which is your plan. Hindi nag-meet yung plan yung dalawa. Iba yung gusto mo dahil you want to surprise him and yet, iba na pala. Siya pa yung nag-surprise sa'yo ng hindi magandang balitang surprise. So, papaano na nung time na yun na nasa competition ka na? Hindi ka naman na-disturb? Hindi naman na-disturb kasi dati kasi kung pinapasadyos ko na lahat. Kasi sa tingin ko rin kung dinala ko ng tatay ko, baka malihis yung magiging kapalaran ko ngayon man. Sa tingin ko lahat yun talagang plano ni God. Ganun yung mga mangyayari sa inaharap. Kasi siguro baka ayaw niyang madisturbo din yung kung ano man yung pinagpupukusan ko. Kasi ako masaya ko na makikita ko sana yung tatay ko. Pero parang naging independent na rin po kasi ako. Parang di ko na tatay ko pa rin yun. Pero di ko mahirap lang i-explain yun. At napakinggan po natin ang mga challenges ng ating mga guests sa Season 1 ng Sports Minded. Magbabalik po ang Sports Minded after a short break. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Osamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadioPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon.
Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded. You're still with me, Kathy G. Alam nyo mga kabahagi at kawan, hindi rin matatawaran ng mga natutunan natin sa mga ibinahagi nilang kwento. 'Di ba? Dahil akala natin na sa sport ay ganun-ganun lang pero may mga natuklasan tayo. Like na lang kung paano natin ma-identify if rowing or dragon boat team siya. Yung sa taekwondo, hindi pala natatapos sa pagiging black belter dahil para ka palang nagdo-doctorate, diba? Continuous learnings. Then nandyan pa yung chess at motor racing. Kaya balikan natin ito, mga kawan, ng ating one for the books na mismo sa ating mga atleta nanggaling. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Lahat ng martial arts white belt yan. Okay. Kahit anong martial art white belt ka talaga. Tapos pagdating sa ibang martial arts, iba na yung color grading nila. Dito sa Philippines, iba yung color grading dito kumpara sa USA. Iba rin ang color grading sa Canada. So iba-iba per country. Parang iba-iba kasi depende sa organization na nag-handle ng combat sport at Olympic sport ng Taekwondo. So sa amin dito sa Pilipinas, magsa-start ka ng white belt tapos maglo-low yellow ka. Tapos mag-high yellow ka. May low yellow, may high yellow. Parang grade 1, grade 2. Tapos maglo-low blue ka. Tapos mag-high blue ka. Tapos maglo-low red ka. Dami pala. Tapos mag-high red ka. Tapos maglo-low brown ka. Tapos high brown. Tapos first dan black belt. Tapos yan, after first dan, kung gusto mo umakyat, pwede after 2 years, kunin mo yung test mo for second dan black belt. Tapos kung gusto mo mag third dan, after 3 years, kunin mo yung third dan. Gusto mo mag fourth dan, antay ka ng 4 years, kunin mo yung fourth dan. Pero yung color, sir, yun na yun. Black na yan, no. Pero ano lang, one lang, kumbaga first degree, second degree. Training na. Pero kung gusto mo maging international instructor, kailangan minimum ng fourth dan black belt at Kukiwon certificate holder ka. Kumbaga international instructor ka na nun. Pag fourth dan black belt ka na, parang kahit saan mundo pwede ka magpunta, tayo ka ng sarili mong school, sarili mong gym, walang gugulo sa iyo dahil meron kang certificate na 4th degree black belt ka holder ng Kukiwon ng World Taekwondo. So after gusto mo umakyat, after 5 years kunin mo yung test mo for 5th degree. After 6 years, kunin mo yung 6th degree. Ang dami pala nun, After 7 years, kunin mo yung 7th degree. So hanggang anong degree yan, sir? Yung pinakamataas? Hanggang 9. So lifetime yan. Kung gusto mo abutin yung kumbaga PhD o master's degree ng ganun talaga ng taekwondo. So Eugene, can you tell us yung 3 stages po? Ayun, yung opening, middle game, at end game. Itong tatlong stages na ito, very important ito. Yung opening, requirement talaga dyan na pag mag-isip ka kung ano yung mga opening na ititira mo and defenses. Yung opening sa white and then yung defense sa black. So marami yan kasi Pero ang mga classical opening, usually yung E4, yung sa harap ng king, o kaya D4 sa harap ng queen. Usually 2 square yung galaw ng pawns. So yun. Pero pati yung tawag nila English opening, yung C4 naman, maganda rin yun. So maraming, maski yung knight F3, yung kabayo kagad, maganda rin. So maraming ways to open a game. So ayan, kaya importante yung aral ng aral. Kasi sa opening, kailangan meron ka ng preparation kung ano yung, pag-aaralan mo rin yung style ng kalaban. Ano ba yung opening na parang hindi siya sanay? O parang nakita mo sa mga games niya na
parang hindi siya mapakali dahil hindi niya gusto yung ganong mga situation. So pagdating din sa middle game, ayun naman, kanya-kanya na yan. Okay. Kasi yung middle game, halos wala namang middle game na pareho eh. Sa nilaro-laro ko na ilang libong games na, wala naman halos nagkakapareho na middle game. Usually, may pareho lang sa opening na mahaba kasi yung opening hanggang 10 moves, 12 moves, opening pa rin. Pero pag lagpas mo doon, middle game, doon na nagbabago yan. Hanggang end game na yan. So, very important na sanay ka sa mga combination. May mga themes yan eh. Ano yung pag-sacrifice para pumasok yung atake mo doon sa king. Maraming themes yan. Pag-aaral talaga. Matindi talaga. At parang parang nakita ko nga yung chess parang buhay eh. Na kailangan discipline ka at yung mga plano naka-ready. Tapos hindi yung basta sasabak lang, sir, hindi lang yung ganon. Tapos yung darating na yung end game na dapat marami sa end game kasi dapat napapag-aralan mo na. Pag dumating yung ganitong end game, alam mo na draw or talo or panalo. Alam mo na. Oo, kaya may mga key positions ang tawag dyan. Pagka ganito yung position, rook and pawn against rook, kapag ganito na posisyon, panalo na. Alam mo na. So, na lang, application na lang. Application na lang yun. Pero alam mo na dahil pinag-aralan mo. Hindi dahil in-over the board mo. Dapat yun, alam mo na. A matter of execution na lang. Ang pinagkaiba po ng Dragon Boat, ginagamit po dyan is more on upper body. Talagang, ang makikita nyo sa mga, pag alam mo pag Dragon Boat sa rower, pag Dragon Boat, malaki yung upper nila. Talaga, chest nila labas talaga. Sa amin naman, pag makita mo yung rower, matatangkad, malalaki yung legs. Mga bilog talaga yung mga legs. Yun yung pinagkaiba niya. Kasi, tapos, isa pa, yung Dragon Boat, marami kayo eh. Parang nasa mga 20 kayo, kaya. Yung rowing hanggang 8 lang, tapos more on double saka single lang. Tapos, ang takbo namin, patalikod. Yung takbo ng Dragon Boat, paharap. Hindi po, kami po, kino-customize namin lahat. I see. Pag bumili ka po ng isang brand yung motor, ang mapapakinabangan lang po namin doon, chassis. Oh, okay. Lahat po yung babaguhin. Kinostomize. Engine, babaguhin po namin, laman loob nun. Ipapalitan na po namin na mas upgraded lahat. Kaya iba talaga, totally talaga, iba yung ginagamit nyo. Siguro para din sa kaalaman or para din mas ma-visualize ng ating mga tagapakinig at tagapanood, yan, we'll show some videos para doon para alam nila kung ano yung differences nung binabanggit natin dyan, 'di ba? Medyo kasi technical na yung iba. Syempre pag ako, ang alam ko lang, isipin ko lang, ay motor, sige. Yung motor na minsan ang alam ko nakadapa, makikita ko yung mga driver nakadapa, 'di ba? Pag umangkas ka, dadapa ka rin. Meron namang iba na ang laki ng kamay, nakahang yung kamay na nakakangalay. So yun yung mga naiisip natin. Alam niyo mga kabahagi at kawan, kung minsan may mga bagay tayo na ginagawa based sa ating paniniwala, 'di ba? Kumbaga lucky charm. Like me, I always have this prayer na nire-recite ko sa kung ano mang bagay na aking gagawin, 'di ba? Parang mga athletes lang din natin yan eh. Oo, na may kanya-kanya namang rituals bago sumabak sa laban. Let's listen sa kanilang mga seremonyas at rituals. When I was playing, ang ritual ko lang is, syempre, gising na maaga, stretch in the morning, probably 12 to 15 minutes bago mag-breakfast. And then, I'll have my breakfast. And then, manonood ako ng TV or a movie or two. So, matatapos ako nun mga 11. And then, magla-lunch ako. After ko mag-lunch, konti lang yun. Tapos magnanap ako hanggang mga, depende kung 5 p.m. yung game, magnanap ako ng mga an hour. Para ma-relax. Para lang ma-relax ulit yung body and mind ko. And then on the way to the Coliseum, kailangan ko lagi may spaghetti. And may chocolate. And and isang Jolly hotdog.
Wow, talaga. Yeah, Laging ganon. Laging ganon. And I will eat them sa loob ng dugout. Now, which was yung mga former coaches ko were telling me, ngayon ka palang kakain. Hours before the game. Sabi ko, yun na yung ano ko eh. Yun na yung ritual ko eh. Ngayon naman, when I'm coaching na, eve ng game, kailangan ko magpamasahe. Kailangan talagang relax. Kasi, parang, ngayon tama, kailangan buhay na buhay ang utak mo. Pag nagko-coach ka, sagot mo lahat yun nangyayari sa game. So, yun, and then, nagnanap pa rin ako. Basta nagnanap ako before the game. Hours before the game, para super fresh yung utak. Kasi, ngayon coach ka, ang kailangan gumagana sa'yo is yung mind mo. Before, yung katawan mo and mind, di ba? Ngayon, it's more sa mind. Ano ako before the game, as much as possible, tinolang manok talaga yung pampalakas, mainit sa katawan. Sabaw with vegetable, so tapos chicken, so yun. Before the game yun talaga. Kailangan talaga yun ang pagkain. About you, Arvin? Ako kahit anong pagkain, basta nakakain ako. Hindi ako pa pwede maglaro ng hindi ako nakakain. Walang specific food Walang specific food. Meron ako color. Kailangan may neon green ako sa katawan. Neon green? Kundi brief o basta headband. Gusto na neon green brief ka? Meron. Glow in the dark. Kailangan may ganun talaga. Kasi sabi sa pungsoy ko, swerte sa akin. Kaya pinanindigan ko. Which maganda naman talaga yung effect sa akin ng neon green. Ito po kadalasan ko po tinatanong po to sa mga nag-guest po namin na mga players. Miss Elma and Sir Jojo, may ritual po ba kayo? Bago kayo lumaban, may certain food ba kayo kinakain or meron kayo anting-anting? Ay, ako talaga, ang anting-anting ko, Lord, pinapaubaya ko na sa'yo. Tapos ito nga yun, yung santo ninyo na dampot ko from the start na ako'y naglaro sa Tacloban. Andi dito, dala-dala ko. Talaga po, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, dito lang sa belt bag. Kasi dati sa bra ko yan, wala nang supot. Tapos natanggal na rin siya, pero andito pa rin siya. Basta si Lord, yun. Yun, siyempre, yun talaga number one naman po talaga. You have to dedicate always sa Lord. Kasi sa Kanya nakasalalay lahat eh. Siya lang nakakaalam. So, kung ano man ang outcome ng result, you have to accept. Then you have to challenge yourself again. Correct. Naku, well said. You said you love eating. Is there a ritual or anything that you eat before, doing in a competition? I love eating. I think Jollibee is my number one. Chicken? Yeah, no, actually the yum with cheese. I don't know. I just, when I was very young, that's what I got used to eating. And I would win gold when I was young. Because it was always in SM, the competitions. And there was always a Jollibee. So it became a thing. So in 2019 SEA Games, I had Jollibee delivered also during the lunch break before my finals. And we won. Really? Yeah, so if I get the chance, I would get Jollibee during a competition. So paano yan if you're a place there's no Jollibee? Oh yeah, well that I have to deal with. I mean, it turned out fine din naman. Like in Cambodia, there was no Jollibee, but it's okay. only if it's available, then I will get it. Nice. That's nice. So, yung iba, they're wearing a neon, they're wearing colored shirt. Some eat, I think some eat spaghetti from the same company. Diba? I remember that. I think one of our guests, he mentioned that he eats spaghetti of that company also. Talagang pampaswerte ang kailangan mag-place sila dito. Hold on lang mga kabahagit kawan dahil we'll just pause for another break at sa aming pagbabalik, pakinggan natin ang nakakatuwang panayam natin sa ating mga atleta. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhin ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay.
Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded. And of course, ako pa rin ang inyo nakakasama, Kathy G. Ganun palang ginagawa ng ating mga kabahagi at kawan na atleta, diba? O ayan, napakinggan nyo na ha. Pero alam nyo ba, mga kawan at kabahagi, sa buhay natin, hindi tayo dapat laging seryoso. Dapat alam natin how to balance things para happy ang life, diba?
One of the things I remember ay yung kulitan ko with Mars and Jolina. Akala mo seryoso sa court, pero sa personal, ang saya nilang kasama ha. Imagine, pangarap pala makasama ni Jolina si God. 'Di ba? Ako rin naman, pangarap ko rin naman makasama si God. At si Mars, Daniel Padilla, o beke naman, sa'yo ni ang lahat, 'di ba? Marami pa mga atleta natin ang may mga nakakatuwang kwento. And let's listen to this. Ano po sekreto mo, Coach? Bakit mukha ka pa rin daw bata? Young looking, Coach. Thank you. Sana laging gano'n. No? Naniwala naman ako. Thank you. Siguro, kinikip ko lang yung pagiging makulit ko. Para kasi akong bata, kahit matanda na, nakikipagkulitan ako sa mga players ko. Siguro yung reason kung bakit ganyan ang tingin niyo sa... Young looking ka pa rin. Kaya. Heartthrob noon hanggang ngayon eh. Heartthrob pa rin si Coach. May last question na humabol, sir. Oh. How do you treat your queen daw po? Personal. Si Ma'am, the queen. Powerful yung queen eh, di ba? Okay, opo. So, ano yan? Kailangan hindi pwedeng basta-basta ka, sir. Powerful ang queen, kaya dapat tama yung paggamit mo talaga sa queen kasi usually yun ang nagche-checkmate eh. Kaya kayo dyan, baka ma-checkmate kayo pagka Dapat sumunod kayo sa queen, ma'am, di ba? Follow your queen. We are your queens. Ayan. Hindi ko talaga makakalimutan yon na nabantayan ko isang pinakamagaling kagaya ni Kobe Bryant, na talagang pinapangarap ng lahat. Kaya talagang sa totoo lang nung time na yun, talagang binigay ko yung best ko na subukang supalpalin talaga to, sisikat ako. Sinabi ko talaga yun. Nasupalpal mo ba? Nasupalpal mo ba siya? Ang layo ko. Ha? Ang layo ko, sobrang layo. Tinry ko talaga. Sobrang ganun, parang pinagpagdya lang ako ng balikat na wala na. Panood ko yun, kuya. Parang feeling mo yung isang buwan kayong pag-uusapan doon sa lugar mo, hindi matatapos yung topic na yun. No? Sikat na sikat ka eh. Ay, ang ganda pala ng laro ko nung time na yun. Ako yata yung high score nung time na nakalaban namin sila. Kaya talagang di ako nakatulog yata. Minention nyo, tumatalon-talon. So, ang galing nyo po sa larong luksong bakat, luksong tinik. Super, ma'am. Champion kayo doon. Siguro pag may laban po, baka ayaw nang sumali. Opo, ma'am, pati lalaki kasi doon sa paikot ng plaza, pati lalaki nagabulang kami. Naalala yan kahit yung mga classmate ko. Kasi mayroong aso doon sa aming bakuran ng principal namin. Opo. Pag nandyan na, kuripas na ng takbo, tawa na sila, inuna mo pa kami, Elma. Kasi mas mabilis kayo sa kanila. Opo. Complete the sentence. Okay na ako, basta kasama si God. Describe Mars in one word. Pogi. Si God. Bakit? Mabilis yun. Wala pang ano. Ang bilis sumagot. Si God gusto pong makasama. Si God. Bakit? Hindi pa naman daw ngayon. Okay, eto na. Ako na po. Oo nga, no. Makapiling. Ready ka na ba na makasama siya? Hindi pa. Siyempre, dapat naman lagi mo siyang kasama, di ba? Oo. Para na pag naglalaro, para i-guide ka. Sino crush niyo sa UAP? Meron ba? Wala po. May crush? Hindi, I mean, sa ibang... Ako, si Ishikawa. Sa Japan. Ako wala po. Si Daniel Padilla. Hello, Daniel. Nasa iyo na ang lahat. Shoutout sa'yo. Tawa sila. Oo nga eh. Akala ko... Sana marinig mo to. Catherine, ikaw ba yan? Marion Bernardo. Sir, ano yung sayunachi daw? Kumbaga pag napaaway ka, tapos nakatsinelas ka, sabi ng mga tao yan sa kalye, eto na, sayo na yung tsinelas ko. Yun na, tapos takbo ka na. Kaya yung sayunachi, hindi martial arts yan. Iba pala yun. Hindi martial arts yan. Baka isipin, mag-aaral ako ng sayunachi. Mabilis ang tanong ng sermon, sir. Lights on, lights off. Nako! Narinig ko na to. Pambira. Kahit ano, pwede ako. 110, 220, automatic voltage ako. Pero kung papiliin ako,
Siguro off pero may konting ilaw na medyo hindi masyado madilim. Medyo dim. Medyo dim. Oh. Natatawa yung mga, alam ko nang iniisip ng mga lalaki dyan sa loob. Oh. Di sinong player po sa PBA ang pinaka-thrilled kayo tuwing may laban? Actually, before, Kuya Arwin San Miguel pa. Talaga? Sakit kasi maglaro to eh. Pagkalaban mo, paghahandaan mo talaga. Kasi every screen, matatamaan ka talaga eh. So, I'm not gonna lie before. Naiinis ako sa kanya eh. Ito na naman to. So, kailangan ko na naman. Okay. Complete the sentence. Sana pagising ko bukas. Pogi pa rin ako. Ay, gusto ko yan. It's really fun and fulfilling hearing the stories of our athletes. Iba't iba man ang kwento ng kanilang buhay, masasabi mo na sa bawat kwento na yon ay talagang tumatak sa atin na nagsisilbing inspirasyon. Ano ang hamon ng buhay, as long as may determinasyon ka, makakaya mo ito. Laban lang. Actually, sobrang hirap nung start na parang, syempre, I question myself, na kaya mo ba to? This is your first time in the pros, parang ganyan. Also, I think I'm one of the youngest coaches din. So, siguro part na rin talaga of accepting it was to doubt myself. But syempre, it's a good challenge din for me. And I like good challenges kasi parang it makes you stronger all the time. And I really wanted to learn. So, maganda rin siyang platform para matuto ka, diba? Correct. So, I think win or lose, at the end of the day, you're still going to win. Because you're going to learn something from it. So, yun po, masasabi ko po dun sa mga taong nawawala ng pag-asa na alam nyo, napakaraming, hindi lang kayo yung may mga problemang ganyan. Marami pang mga mas malalala pa yung mga problema. Pero yun, nakangiti at isa na kami doon. Kasi pag nakikita nyo kami, may mga kapansanan na kami. Pero ito, masaya pa rin kami. Dahil basta may utak ka pa, gumagana yung utak mo, laging may pag-asa yan. Exactly. Hindi naman matatawag na kapansanan ng isang physical lang kung yung utak mo ay gumagana pa. Kasi kaya mo pang mag-isip ng mga paraan. Nasa ano lang yan, nasa pag-iisip lang talaga ng tao. Yung kung paano mo i-handle yung sarili mo na labanan yung mga kalungkutan sa buhay. Napakaganda ng mindsetting mo, Ernie. Nakaka-inspire. Yun naman ang isa kong advantage siguro as a player before. Kasi kahit wag mo akong gamitin, tutulong ako sa ibang bagay. Mag-cheer ako sa sideline, cheer ko yung teammates ko. Kumbaga, in a nutshell, hindi ako magiging pabigat. Hindi ako magiging pabigat sa isang team. Kasi naniniwala ako na team player ako. Dadating yung time ko. Lagi akong ganun at dadating yung time ko. Kahit yung family ko dati were asking, ba't ba 14 games na hindi ka pa naglalaro? Ano bang Sabi ko, hintay lang tayo. Hindi nga ako naglaro ng collegiate eh. Magagalit pa ba ako? Dito ako sa amateur. Diba? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kahit na try ka ng try and parang hindi mo nakikita ng progress yung sarili mo. Like, huwag kang mag-give up. Kasi like, kahit kami, naranasan din namin yun na parang ilang beses na kami titry, bakit ganito, ganyan. Pero kailangan mo maniwala sa sarili mo kasi pag hindi ka naniwala sa sarili mo, paano maniniwala yung iba sa iyo? It takes time talaga. Kailangan ng practice, more on repetition. Kasi hindi naman siya parang pagising mo, magaling ka na agad eh. Kailangan talaga siya ng tiyaga na maggawin yung isang bagay. It doesn't matter how many medals you won. What's important is when you're down, do you have the strength to pick yourself up and come back and fight another day and continue the war of life? Because life is not always a bed of roses. It's always there's always a day that you're gonna feel down, depressed, beaten up, down, and you wanna give up. Will you give up or will you come back and rise and fight again? Those traits have been embedded in me. We'll pause for another break, mga kabahagit kawan. Magbabalik ang inyong sports-minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports-minded. Sports-minded. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit.
Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded. Of course, Kathy G pa rin ang kasama nyo. Ang saya talaga naging season 1 natin dahil ang dami nating nakapanayam mula sa iba't ibang sports, di ba? And looking forward sa season 2, of course, na mas marami pa tayong sports na matatalakay kasama ang iba't ibang atleta. If you have suggestions kung sino ang gusto nyo makapanayam namin, mag-PM lang po kayo sa Radyo Pilipino at 1FM. Siyempre, sa bawat pagtatapos ng ating programa, nagbibigay sila ng advice para sa ating mga aspiring athletes na nawawalan na ng pag-asa dahil ang iba kulang sa suporta and motivation. Kaya't narito ulit ang ilan sa mga inspiring words of advice ng ating mga atleta. Breadwinner ako eh. Na nakita ko yung hirap ng buhay, naramdaman ko ang hirap ng buhay ng pamilya namin. Ayoko maging ganun. Gusto ko, sabi nga nila, maigli lang ang buhay ng tao, bakit hindi natin masarapin? Pero hindi magiging masarap yan kung natutulog ka lang o nakatunganga ka lang o nagbibisyo-bisyo ka o tambay ka lang dyan. Correct. Kaya ganun ako, naghahanap ako ng pwedeng magpaganda ng buhay namin. Start small. Start small and then you learn every day. You don't stop. Just because you're winning doesn't mean na doon na natitigil yung learning. You have to learn every day. And winning is just another opportunity to learn. And losing is also another opportunity to learn. So you never really lose. You just win because you learn. So, kaya nga, every time meron akong pagkakataon or opportunity, yun ang sinasabi ko parati sa mga kabataan. Yes, sir. Na what you learn in chess, you apply it in life. So, kung naghahanap tayo parati ng good move sa chess,
dapat ganun din sa buhay. Alam naman natin na yung mga bisyo, mga blunders yun kung sa chess, dapat iwasan natin yon, di ba? Lalo na yung drugs, blunder yon. Talo kagad tayo ron. Utak mo, sir, ang sisirain. Maski lang mga smoking and all that. Tapos yung mga pagka kumakain tayo ng hindi healthy, minimal ano lang yon. Pero negative din ng konti yon. Kasi ang chess, it's either your moods are positive or negative. So looking forward tayo na parating positive para yung position natin maging positive overall. Mas maganda rin yung positioning. Ayun. Ano lang po talaga, keep motivated sa bawat training. Manalo matalo. Alam naman natin na kung hindi mo pa na achieve yung gusto mo, darating din yan. Kasi wala namang nakakarating dun sa paroro na sinusukuan. So, bali parang huwag ka lang susuko. Everyday training, kung everyday yung training mo, ibigay mo yung best mo, max mo lagi, tapos recovery pa rin talaga. Isipin, parang makinig ka sa katawan mo kung ano yung sinasabi ng katawan para mas ma-achieve mo yung training na ma-max mo talaga. Hindi lang naman sa coaching, but sa lahat ng industry, you really have to work hard. You have to learn every day. So, hindi ka dapat hindi ka dapat panghinaan ng loob if you know na kaya mo. Kasi pag inisip mo na agad na hindi mo kaya, wala na. Yes. So, trying is the first step. Exactly. So, all you have to do is try, do everything, learn, study. Kailangan mo talaga ng hard work. Hindi lang pwedeng talent lang. So, yeah. Tandaan, you can always do whatever it is that you want. If you just want it, diba? I would say, like, just have dreams talaga. And then even though it seems like so far away, like when I was young kasi I had so many dreams na parang hindi so evident when I was young because I wasn't the best student. I wasn't the best athlete either. But I just kept working and working. And even though it took forever, like at least 3 years for karate to win, I still got there eventually. So if you have a dream, just keep pursuing it and keep going. And I swear it'll happen if you just believe in yourself and keep going. So I believe in you and I am rooting for you and go for it lang. Magbibigay ako ng karangalan sa bayan. Opo. So wag natin sayangin ang pagkataon. Pero hindi ibig sabihin sa sport kasi anybody's game. Opo. May winner, may loser. But you have to accept the reality. Kung talagang iukol ng Panginoong Diyos manalo ka, salamat. Kung hindi naman, at least you represent your country to fight for any sport, di ba? So strong determination, discipline, then keep on going. Kung hindi nangyari ngayon, marami pang chance. Unless kung getting old ka na, you have to retire. Pero as long na may direction pa tayo, supportahan tayo. Kung nandoon ka na sa laban, ito na yon, huwag mong sayangin, 101%. Give your best shot. Yes, para hindi lang gold, kasi minsan useless yung breaking the record, pero at least ang malaga naman doon, na-improve mo. Kasi pag wala ka ring medalya, iba din, ibang dating Opo. Hindi credited Pero pag break mo rin ang record, nag-improve ka. Yes. Yes, exactly. At saka iba po yung feeling din talaga na may bit-bit ka, dala-dala kang yung pride po ba, 'di ba? Yes. Na teka, eto na mas lalo kang gaganahan 'di ba? Nako. I mean, lahat naman kami doon nag-umpisa, Miss Cathy. Hindi naman start pa lang talented ka na agad. So nakuha naman sa sipag. So same as you siguro pagtiyagaan mo lang, magsipag ka. Later on, magugulat ka na lang na andun ka na sa destinasyon na hinahangad. Siguro, basta sinabi nung someone sa akin na think what you want to be in the future. Begin each day with in mind of what you want to become tomorrow. Wow! Sa lahat ng mga rider na nangangarap, dream big lang, focus lang kayo sa goal nyo, practice lang tayo, ensayo lang, try lang ng try. Makinig lang sa mga opinion ng mas magagaling na rider. Huwag kayo mainip, basta wag lang mawawala yung tiwala niyo sa sarili niyo. Focus lang.
Very inspiring talaga at motivational ang sinabi ng ating mga atleta. And for sure, madadagdagan pa yan sa Season 2. Kaya sana ipatuloy lang po kayong sumuporta, mga kabahagi at kawan. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. This has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone!